Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Aska Saldipage. Sabi dito, Trillanes, nagmamakawa sa taong bayan kahit bigyan siya ng kaunting tiwala daw. Excuse me. Kahapon ko pa nababasa ang mga post na ito na sinasabi na Trillanes, humihingi sa taong bayan na pagtiwalaan nyo naman ako. I don't know how true na may ganitong salita ni Trillanes. Kaya lang, the fact na ang dami kong post na nababasa, baka totoo nga. Hindi ko alam kung paano niya, saan niya ito sinabi. Namamalimos ng tiwala si Trillanes. Tingnan natin ang nag-react sa post na ito. 10,000 people ang nag-react, 10,000 din ang tumatawa, 143 ang galit, 297 lang ang nag-like. So, wala pang 1% ang nagtitiwala kay Mr. o ex-Senator Antonio Trillanes. Ang napanood ko lang na statement niya is sabi niya, sa wakas, after so many years, kinumpirma ng AMLAC ang aking mga pasabog. Noong 2016 ko pa ito sinasabi. Ngayon, mayroon na akong kakampi. Ang AMLAC mismo kinumpirma. Ito ngayon. Si Atty. Mans Carpio, ang husband ni BP Sara, magsasampa na ng kasong kriminal laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC officials at mga ilang miyembro ng Committee on Justice ng Kamara dahil sa ginawa nilang hearing, yung violation ng Data Privacy Act, Bank Secrecy Laws, at saka Anti-Money Laundering Act. Maraming violation. At ako, ini-expect ko na yan na magsasampa sila. At sa Lunes daw, isasampa na. Yan na yun, trending ngayon sa social media. So, anong sinasabi ni Trillanes na sa wakas, kinumpirma ng AMLAC? Sasampahan kayo ng kaso. For so many years, ako, believe ako sa AMLAC Mga professional lang nandyan. Walang issue against AMLAC for so many years. Kahit nga nung 2024 sa Quadcom hearing, naalala ko pa si late Congressman Romeo Acop ang nag-preside. Tinanong niya ang AMLAC, anong masasabi niyo itong mga aligasyon ni Trillanes? Sabi ng AMLAC representative, isang abogado, na we categorically deny, hindi galing sa AMLAC ang mga data na sinasabi ni Trillanes tungkol sa mga bank accounts ni BP Sara. Yun, dininay siya. Ano pa ito? Si Trillanes, using yung mga data niya, yung mga sinasabi pa 2016, sinampahan niya, nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga Duterte gamit ang kanyang mga data. Yung mga pinasabog niya sa committee hearing, binasura na ng ombudsman. So, ganyan ngayon. Ang bago lang ngayon na inilabas ng AMLAC ay yung mga bank transactions for 20 years. Yun lang ang bago. Kaya parang may pasabog sila na, grabe pala. Ang yaman pala ng mag-asawang Duterte dahil 6.7 billion ang total bank transaction ng mag-asawa for 20 years. Kaya ang tanong, yun bang bank transactions, yun ba talaga ang tunay na yaman ng mag-asawa? Oh, come on. Common sense will dictate. Ganito, yung example lang ganito. Ako, may 1 million ako sa bangko. Diniposit ko. After a few months, winidraw ko. So, yung una kong transaction, 1 million, nung winidraw ko another transaction, sa kwintada ni Romualdez, 2 million na ang pera ko sa bangko dahil transaction. But in fact, 1 million lang ang pera ko. Tapos yung 1 million, ininegosyo ko. Nalugi. Na-scam ako, whatsoever, lugi, as in lugi. So, ang tanong, do I still have 1 million? Wala na, dahil nalugi sa negosyo. Kaya lang doon sa bank transaction ko, may 2 million ako. Ganon ang simple na illustration na
wala sa tono kung sa music pa, sintonado ang pasabog ng Amlak at saka ni Romualdez. Kaya sinasabi niya na, konting tiwala naman. Magtiwala kayo. Ito yung mga Duterte. Hindi talaga sila mapapagkatiwalaan. Imulat nyo ang inyong mga mata. Huwag nyo na silang butuhan. In a way, ganun ang sinasabi niya. Oy, hindi na honorable. Mr. Ex-Senator Trillanes, hindi kami mga otso-otso. Nag-iisip kami. Kaya sorry na lang, wala akong tiwala dito kay ex-Senator Trillanes dahil ang namumuro sa kanyang puso't isipan ay ang galit niya sa mga Duterte. Paano nagsimula yan? Noong 2016, nung nireject siya ni Tatay Digong natin na maging running mate niya sa 2016 election. Ibig sabihin, noong una, bilib na bilib si Trillanes kay Tatay Digong sa mga Duterte. Gusto niya magpa-running mate dahil lang sa dinedma, kung sa manliligaw pa, binasted. Ito na siya ngayon. So, sorry. Mr. Trillanes, wala akong katiwa-tiwala sa iyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.